Habang may mga nagsasabing delikado raw bumisita sa lugar ng trahedya, malinaw ang mensahe, hindi dapat hadlangan ang sinumang lider na tumulong sa mga kababayan natin. Hindi ito usapin ng politika, kundi ng malasakit at tapang na magpakita ng presensya sa panahon ng pangangailangan. Tama lang na hindi tayo matakot sa mga bantang gustong maghasik ng takot. Ang tunay na pinuno haharap sa panganib, hindi para sa sarili kundi para sa taong bayan. Dahil ang tunay na tapang ay hindi pagsigaw sa kamera, kundi pagharap sa realidad para tumulong. Sa panahong puno ng paninira at pamumulitika, ang kailangan natin ay pagkakaisa at malasakit, hindi pananakot. Dahil sa huli ang bayan ang tunay na biktima kapag natabunan ng ingay ang tunay na layunin, ang magserbisyo sa kapwa. Question, Julie Baiza, 1PH. Good afternoon, Yusek. Na-mention po ni Senator Lacson yung retribution plus restitution. Ibig sabihin daw po, ibabalik yung na-kickback ng mga involved sa Ghost Project kapalit ng shorter jail time. Si President daw po can take the lead kung bukas po ba ang Pangulo dito and paano po natin mamimake sure yung assurance na hindi maaabuso? Unang-una po ay meron naman po din kapangyarihan ng Pangulo, yung tinatawag nating executive clemency through a commutation of sentence. At meron din po tayo tinatawag na conditional pardon na dapat ay yung mga requirements ay natupad. Pero sa ngayon po, lahat po ng mga magagandang suwestyon para po ma-recover natin ang mga nasasabing nanakaw na pondo ng bayan at para mapanagot, ang dapat mapanagot ay bukas po ang Pangulo ang administrasyon patungkol po dyan. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong pong update doon sa request ng Pangulo sa both Congress na sana magkaroon ng additional emergency funds kasi ubos na raw yung Quick Response Fund. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DBM at according to DBM, kung magkakaroon man at madideplete po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Pero Yusek, nakapag-usap na po ba si Pangulo sa Kongreso? Sa ngayon po ay wala pa po tayong nadidinig na nakipag-usap ang Pangulo sa Kongreso. Hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Salamat po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online.
Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we get an update? Baka lang po meron na po tayong bagong DOJ secretary. Wala pa po sa akin ibinibigay na anumang impormasyon. At kapag ka meron naman, katulad po nung nangyari nung nakaraan, na ibibigay naman po agad. At kahit wala po tayo dito, ay nagbibigay din po ng update si Secretary Dave Gomez. But ma'am, ano po ba yung mga considerations ni Presidente sa pagpili ng panibagong DOJ secretary? Since nakapag-oath na po kasi si Ombudsman Remulla, wala pa pong kapalit. Katulad pa rin ng paghanap niya ng magagaling na leader at maaasahan na tagapamuno ng Department of Justice. Isang tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Thank you, ma'am. Next question, Clay Pardilla, PTB4. Good morning po, Yusek. The DOH has ordered a 2-day suspension of face-to-face classes in Metro Manila. What is the current situation, health situation po in the country? At ano po ang directives ni Pangulo para hindi na po mag-spread sa iba pang region? Thank you. Opo, nakausap mismo natin ang pamunuan ng DOH at ang sabi po nila, ang ganitong panahon talaga ay nandito po talaga lumalabas ang influenza-like illnesses. At sinabi nga po nila, katulad ng panahon nung nakaraan, mas mababa nga po ngayon ng 8%. Pero aasahan pa rin po natin na dahil sa panahon na taglamig at ito ay maaasahan. Pero minabuti po nila na wag na po itong kumalat at nagkaroon po ng health break sa mga eskwelahan at para po hindi na nga po ito humawa or magkahawahan ang mga estudyante. At ito ay magiging paraan na rin para linisin ang mga eskwelahan sa 2 araw para pagpasok ng mga bata ay maaasahan na ito ay safe at malinis na po. Next question, Christian Yusores, DZMM. Magandang hapon po, Yusek. How does the Palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa Executive Department. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa Executive Department, handa po. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero, ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, did the President already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay Presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko. At pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito'y ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So, nagkausap na po sila at pagtutulungan po nila ito. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron po siyang naging specific instructions, and if yung ICI po ba, iimbestigahan din itong alleged ghost farm to market roads? Noon pa po nagsabi ang Pangulo, managot ang dapat managot. So, umpisa pa lang nang ito ay kanyang sinabi sa SONA. Kaya po, patuloy pa rin po ang direktiba na dapat na imbestigahan mabuti. Marami dapat na ebidensya na maipakita para po hindi naman masayang kung magsasampa ng kaso. Thank you, ma'am. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Ang mga grupo pong nanguna sa malawakang protesta sa Luneta noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta.
upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Sa October 17, magrarally po ang grupong kabataan patungong Mendiola. Sa October 21 naman, mga magsasaka po magrarally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Papayagan po ba ito ng gobyerno, Yusek, lalo at may naitalang kaguluhan noong September 21? Also, reaction lang din po ng Palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung papaano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po kay Kiko Barzaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po ba ang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli, sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Isa na lang. Mariing kinunde na po ng Amerika ang panibagong agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. May pahayag no po ba dito si Pangulong Marcos, ma'am? Okay, nakausap po natin kanina at ayon na rin sa tagubilin ng Pangulo ay nagpahayag na rin po ang Philippine Coast Guard ng mensahe. The Philippine Coast Guard is calling on its Chinese counterpart to observe the rule of law to ensure the safety of all vessels in the West Philippine Sea. This is our common obligation to the international community of civilized maritime nations. At ang pinaka-official or official message or statement na ni Admiral Gavan, and I quote, "We, Coast Guards, are protectors of laws and rules to keep all users of the seas safe and well, among others. It is the universal reason for our existence. International ramming by a Coast Guard ship of another vessel while on a lawful act of navigation is not only a violation of the 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions, to which our countries are both signatories, but an epic act of disregard of its supposed reason for existence. It is very concerning because if we, Coast Guards, become violators of the law and pose threats to the safety of life and property at sea, a contradiction of our fundamental duty, then who else will safeguard and protect those who travel at sea? I therefore wish to enjoin my counterpart to seriously look into the said action of his sailors. We have inherent universal commitment to the international community of civilized maritime nations to keep, lest we forget we are Coast Guards." End of quote. Pero si Presidente po ba, ma'am, may mensahe po ba? Yun na rin po, dahil nga po ay binigyan niya ng direktiba ang Pangulo, binigyan ng direktiba ng Pangulo ang Coast Guard, Philippine Coast Guard. Okay, thank you, ma'am. Next question from Christian Bascones, PRTP. Yusek, may ilang mga netizens at social media personalities na kumikwestiyon, no? Dito sa Benteng Bigas, meron na program in Davao Region, yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas galing sa Agriculture Department to those affected by the earthquake, including in Cebu. They're asking why government rice is being sold instead of distributing it for free to those in urgent need. For instance, social media influencer Regal Oliva quoted, "At first it sounded noble, a dream realized, a gesture of compassion, but I couldn't help but ask, is this mercy or marketing? How does the palace respond to this criticism? And what is the rationale between selling rather than giving the rice to disaster-affected families?" Yan po kasi ang problema kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Unang-una po,
Alam po natin na meron po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda. Napakita po natin at naibalita natin kung ano-anong ginagawa ng ibang ahensya tulad ng DPWH, DSWD, pati na po ang DSUD para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinyon, nilalabas sa kanilang mga content, bilang content, sa kanilang mga YouTube channel, Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Ulitin natin, NFA, hindi po sila allowed magpamigay ng bigas, kundi magbenta ng murang bigas. In connection to that, Yusek, we all know that this is not the right time po para mamulitika, no? Pero sa kasagsagan ng pinagdadaanan ng mga biktima ng lindol, but how confident is the palace about President's safety during his visit to Davao to personally assess the situation of the earthquake victims, given the reported threats from the Dutertes and their supporters who have publicly questioned his courage to set foot in Davao? Ang Davao po, ang mga Davaoenos po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po natin na sila ay may puso at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Thank you. Last question, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa kaalaman ng Pangulo yung alleged overprice po ng pagbili ng mga body cams ng Philippine Ports Authority? At ano po ang kanya naging specific instructions dito? Opo, inalam din po natin yan at nalaman din po ng Pangulo yan. At kinausap po natin mismo si GM Santiago ng PPA at nagbigay po siya sa atin ng kanyang mensahe. At ito po, malamang ito po'y nasabi niya na rin at akin pong babasahin. Ito pong procurement na ito, dumaan po ito sa regular na proseso at gaya ng ibang procurement ng PPA, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. The unit cost cannot be computed by dividing the contract price by the mere number of camera alone. This includes nationwide connectivity, back-end servers, software, training, and system integration. So, ibig sabihin, hindi lang po dapat i-divide yung halaga mismo ng isang camera lamang at hindi pwedeng sa Shopee lang tayo bibili. At ito naman po ay nakaabot na rin po, nakaabot na rin po kay DOTR Secretary Lopez. At meron na po siyang pinadala na memorandum, naka-address po mismo kay GM Santiago at siya po ay pinapag-explain at pati po yung mga COA reports ay pinapahanda na rin at lahat ng dokumento pati po ang pag-uutos na magkaroon ng investigasyon pati po sa audit. So asahan po natin sa susunod na mga araw ay makikita po natin kung ano po ang sagot ni PPA GM Lopez patungkol po dito. Thank you po, Yusek. Diyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!